7 umaga, Sabado, ika-13 Oktubre, 2018. Nakatayo si Elena Santos sa may pintuan. Suot ang kanyang kasuotang pang-akyat ng bundok. Sumagot ang kanyang anak na si Miguel na may halong inis sa boses, "Aakyat ka na naman ng bundok? Linggo-linggo na lang, palagi na lang bundok. Ayaw mo na ba talagang manatili sa bahay?" "Ma." Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Hindi sumagot si Elena. Nang sumilip si Miguel, nakatitig sa kanya ang kanyang ina, mababakas sa mukha nito ang lungkot at pagsuko, na parabang may isang bagay na matagal na niyang isinuko. "Sige na po. Mag-ingat ka sa pag-akyat," sabi ni Miguel. Narinig niya ang marahang pagsara ng pinto. Click. Iyon na pala ang huling tuno na gagawin ni Elena sa pag-alis niya sa kanilang tahanan. Si Elena Santos, 52 taong gulang noon at isang may bahay, ay sumali sa samahan ng mga mamumundok ng Sierra Madre 2 taon na ang nakalilipas. Tuwing Sabado, umaakyat siyang bundok. Noong una, sinabi niyang para ito sa kanyang kalusugan. Sa edad na 50, nagsimulang manghina ang kanyang matuhot at tumaas ang presyon ng dugo, kaya kailangan niya ng ehersisyo. Ngunit hindi nagtagal, hindi na lumiliban si Elena sa mga pag-akyat ng samahan. Umulan man o bumabagyo, kahit na mukhang masama ang kanyang pakiramdam, palagi siyang sumasama. Hindi ito maintindihan ni Miguel. Kung ehersisyo lang ang kailangan, pwede namang sa gym malapit sa kanilang bahay. Bakit kailangan pang dayuhin ang malayong bundok? Ganun din ang nangyari sa araw na iyon. Maagang gumising si Elena para mahanda at masama ang timpla ni Miguel. Lingit sa kaalaman ng lahat, iyon na pala ang magiging huling pag-usap ng magina. 6:00 ng gabi, tumunog ang cellphone ni Miguel. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello? Hello? Ito po ba ang anak ni Ginang? Elena Santos?" Isang boses ngang lalaki ang narinig niya. "Ako po si Ramon Cruz, ang presidente ng samahan ng mga mamumundok ng Sierra Madre." Nakaramdam si Miguel ng masamang kutob. "Opo. Ako nga. Bakit po? Nawawala kasi signo." "Santos, habang nasa aming pag-akyat kanina, naisip namin, baka sakaling tumawag siya sa inyo." Tila naginit ang ulo ni Miguel. "Ano? Nawawala ang nanay ko?" "Opo. Mga 3:00 ng hapon. Habang naglalakad kami bilang isang grupo, medyo humiwalay siya. Simula nun, hindi na namin siya makontak. Kasalukuyan na rin namin siyang hinahanap, na mamadaling hinanap ni Miguel ang kanyang ama. Natakpuan niya itong nakaupo sa sala, nanonood ngang telebisyon. Lama. Namamadaling hinanap ni Miguel ang kanyang ama. Nang ibalita ni Miguel ang pakawala ng kanyang ina, nakapagtatakang kalmado ang reaksyon ng kanyang ama. Naligaw na naman siguro yon. Wala kasing direksyon yon. Babalik din yon mamaya. Naging kakatuwa para kay Miguel ang kalmadong tugon ng kanyang ama. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi niya panay intindihan ang kahulugan ng salitang iyon. Agad na naktungo si Miguel sa paanan ng Bundok Malaya sa Rizal. Nagsimula na ang paghahanap ng mga miyembro ng samahan. Madilim na ang kagubatan sa gabi ng Taglagas. Ang mga ilaw lamang mula sa kanilang mga flashlight ang gumagalaw sa paligid. "Inay, Elena Santos, nasaan ka?" Walang tigil sa pagsigaw si Miguel hanggang sa halos mamaos na siya, ngunit walang sumasagot. Tanging ang ihip ngang hangin at ang lagaslas ng tubig mula sa sapa ang kanyang naririnig. 11:00 gabi, itinigil ng miyembro ang paghahanap. Masyado na raw mapanganib. Ipinilit ni Miguel na dapat na silang tumawag sa pulisya para i-report ang pagkawala, ngunit nag-alinlangan si Ramon. "Teka muna, maghintay pa tayo ng kaunti. Kahit tumawag tayo ngayon, hindi rin naman sila agad kikilos sa gitna ng gabi. Pero nawawala ang isang tao sa bundok. Ano pa ang hinihintay natin? Kailangan nating tumawag ngayon din." Sigaw ni Miguel. Sa huli, hating gabi na nang nai-report sa pulisya ang insidente. Ang mahalagang golden hour ay lumipas na. Nagsimula ang 3 araw na paghahanap. Daan-daang katao pulis, bumbero, mga miyembro ng samahan, at mga voluntaryo ang naghaluhog sa buong Bundok Malaya. Ngunit hindi natakpuan si Elena. Walang kahit anong bakas na naiwan. Sa ika-4 na araw, itinigil ang paghahanap. Imposible na raw ituloy pa sa malawak na kabundukan. Si Elena ay naiwang mag-isa sa kung saang sulok ng Bundok Malaya. Gabi-gabi, binangungot si Miguel.
Napapanaginipan niyang tinatawag siyang kanyang ina sa malamig na bundok. Miguel, anak, nandito si Mama. Bakit hindi mo ako puntahan? Tumatakbo si Miguel patungo sa direksyon ng boses, ngunit hindi niya makita ang kanyang ina. Nagigising siyang basa ang luha ang kanyang unan. Sa mga panahong iyon, hindi pa alam ni Miguel kung bakit labis na minahal ng kanyang ina ang mabundok, kung bakit linggo-linggo siyang umaayat, at kung ano talaga ang nangyari sa kanya, ngunit malalaman niya ang lahat. Pakalipas ngang isang taon, isa-isang matutuklasan ni Miguel ang mga lihim ng kanyang ina, at ang katotohanan ay higit pa sa kanyang inaakala. Lumipas ang 2 linggo mula nang mawala si Elena. Unti-unting nawawala ang pag-asang matatagpuan pa siya. Itinigil ng pulisya ang paghahanap, at wala na ring balita mula sa mga taga-samahan. Ang kanilang tahanan ay nababalot ngang mabigat na katahimikan. Ang kanyang ama ay pumapasok sa trabaho, na parang walang nangyari. Para kay Miguel, nakakakilabot ang kilos ngang kanyang ama. Paanong nagagawa niyang maging ganun kakalmado gayong nawawala ang kanyang asawa? Isang araw, nagpasya si Miguel na ayusin ang kwarto ng kanyang ina. Gusto niyang maging malinis ito para sa pagbabalik niya. Ngunit habang nililinis niya ang aparador, may natagpuan siyang isang kakaibang bagay sa pinakalop. Isang makapal na Manila envelope ang una niyang napansin. Nang buksan niya ito, puno ito ng malitrato. Inayos-ayon sa petsa, kinuha ni Miguel ang unang litrato. Napasinghap siya. Ang braso ni Elena ang nasa litrato, buong braso niya ay nangingitim sa pasa. Ang petsa. Marso 15, 2017. Isang taon at kalahati na ang nakalipas. Nanjinjinigan magakamay ni Miguel. Kinuha niya ang sunod na litrato. Ang likod naman niya ito. May malaking pasa. Petsa. Agosto 3, 2017. Nagpatuloy ang mga litrato, mga binti, balikat, baywang mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan ni Elena. Mayroong 32 na litrato sa kabuuan. Ang pinakabago ay kuha noong Setyembre 20, 2018, 3 linggo bago siya mawala. Ano to? Napaupo si Miguel sa sahig. Bakit may ganitong mga litrato ang kanyang ina? Saan galing ang mga pasang ito? Mula sa envelope, isang maliit na papel ang nahulog. Sulat kamay ni Elena. Ebidensya para kung sakaling may mangyari. Para sa iyo, Miguel, sa sandaling iyon, nagsimulang makonekta ang lahat. Nag-ipon ng ebidensya si Elena. Ngunit para saan, hinaluhok pa ni Miguel ang aparador at may iba pa siyang natakpuan. 5 kahon ng pain reliever, 3 bot ng pamahit, at isang maliit na libreta. Nang buksan niya ang libreta, ang laman ay humigit kumulang 300,000 piso. Nakapangalan kay Elena. Ang pinakakakatwa ay walang kaalam-alam si Miguel o ang kanyang ama tungkol sa libretang iyon. Lihim na nag-ipon ng pera si Elena. Ngunit bakit? Ang huli niyang natakpuan ay isang makapal na notebook. Nakasulat dito, tala-arawan ng pag-akyat. Nandun ang lahat ng tala ng pag-akyat ni Elena mula Marso 2016 hanggang Oktubre 2018. Binuklat ni Miguel ang tala-arawan. Marso 5, 2016. Unang pag-akyat. Nagsimula ako dahil hindi ko na matiis ang bigat sa loob ng bahay. Ang sarap ng hangin. Mayo 14, 2016. Mababait ang mataga-samahan. Matagal na panahon na mula noong huli akong tumawa. Agosto 22, 2016. Sa bundok, malaya ako. Ngayong araw, nakahinga ako. Ang maunang tala ay punong pag-asa. Mukhang masaya si Elena sa kanyang pag-akyat. Ngunit pagpasok ng 2017, nagbago ang lahat. Marso 12, 2017. Binukbok na naman niya ako sa bahay. Mabuti na lang at hindi nalaman ni Miguel. Kung hindi ako akyat ng bundok, hindi ko nakakayanin. Natigilan si Miguel. Binugbog na naman niya ako sa bahay. Ilang segundo bago niya naintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Binugbog. Sino? Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang tingin patungo sa sala. Ang kanyang ama ay nakaupo sa sopa, nanonood ng telebisyon. Gayang dati, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Miguel. Hindi. Imposible. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Hunyo 3, 2017. Uminom na naman siyang alak at naging marahas. Sa pagkakataong ito, ang balikat ko ang nasaktan. Bumili akong pamahit at itinago ito. Setyembre 15, 2017. Nagtimpi ako sa harap ni Miguel.
Hindi niya dapat malaman. Kailangan lang niyang makapagtapos ang kolehiyo. Enero 2, 2018. Bagong taon na, pero ganito pa rin. Hanggang kailan pa ba? Gusto ko nang makipag-iwalay. Abril 18, 2018. Gumawa ako ang sarili kong bank account. Kailangan kong maghanda para mabuhay mag-isa. Kapag nakahanap ng trabaho si Miguel, aalis na ako sa bahay na to. Umiyak si Miguel habang binabasa ang tala-arawan. Sa loob ngang 15 taon, tinitiis ng kanyang ina ang karahasan mula sa kanyang ama. Sa isang bahay, sa isang espasyo. Ngunit ni minsan ay hindi ito napansin ni Miguel. O baka naman, napansin niya pero hindi niya pinansin. Nung biglang nagsimulang magsuot si Elena ng long sleeves, nung naamoy niya ang pamahit tuwing umaga, nung paminsan-minsan ay nakikita niya itong nakatulala, lahat nga iyon ay mga senyales. Ngunit nakbulak-bulagan si Miguel. Ayaw niyang tingnan. Dala ang tala-arawan. Pumunta si Miguel sa sala. Nanonood pa rin ng TV ang kanyang ama. Itay. Nanginginig ang boses ni Miguel. Ano to? Ano po ang gamiga ito? Inilatag ni Miguel ang gamiga litrato sa lamesa. Nagkalat ang 32 litrato. Nakitang kanyang ama ang litrato at nanigas ang kanyang mukha. Ilang segundong katahimikan. Hindi ba mga pasa ito sa katawan ni Mama? Anong ibig sabihin nito? Tumaas ang boses ni Miguel. Sa buong buhay niya, ni minsan ay hindi niya tinaasan ng boses ang kanyang ama. Ngunit sa araw na iyon, hindi niya napigilan. Away mag-asawa yan. Huwag kang makialam. Malamig na sabing kanyang ama. Away mag-asawa. Away ba ito? Hindi ba't pananakit na ito? Ibig sabihin, 15 taon mong binubagbog si Mama, mag-ingat ka sa pananalita mo. Anong alam mo? Wala akong alam. Nasa isang bahay lang pala tayo nakatira, pero hindi ko alam na ganito na pala ang paghihirap ni Mama. Umiyak na sigaw ni Miguel. Hindi na sumagot pa ang kanyang ama at pumasok sa silid. Isang malakas na kalabok ng pinto ang narinig. Naupo si Miguel sa lamesa at muling binuklat ang tala-arawan ni Elena. Ang huling pahina ang tala para sa araw na siya ay nawala. Oktubre 13, 2018. Huling pag-akyat, pupunta na ako sa pulis. Para na rin kay Miguel. Gusto kong maging isang ina na may pagmamalaki niya. Hindi isang inang binubakbok, kundi isang inang matatak. Bilang kanon. Gusto kong maalala. Noon lang naintindihan ni Miguel kung bakit laging umaakyat ng bundok si Elena. Ang bundok ang kanyang takbuhan. Ang tahanan ay impyerno. Kaya kung hindi siya aakyat ng bundok, hindi siya makakahinga. Ngunit bakit hindi na siya nakabalik mula sa bundok sa araw na iyon? Isa lang ba itong aksidente? O may iba pa? Nagpasya si Miguel na kausapin ang mamiyembro ng samahan ng mamumundok. Kailangan niyang malaman ang higit pa tungkol sa pagkawala ni Elena. At kung ano ang kanyang pinagdaanan sa samahan, isang buwan matapos mawala si Elena, nakaroon ng regular na pagpupulong ang samahan ng mga mamumundok ng Sierra Madre. Nagpasya si Miguel na dumalo. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang ina, at baka sakaling makahanap siya ang anumang lit tungkol sa kanyang pagkawala. Ang pagpupulong ay ginanap sa ikalawang palapag ng isang mountaineering shop sa Antipolo, Rizal. Humigit kumulang 30 miyembro ang dumalo. Karamihan ay nasa edad 50 pataas. Miguel, mabutit na karating ka. Dito ka, sinalubong siya ni Ramon Cruz, ang presidente, isang matangkat na lalaking malakas ang boses. Mukha siyang mabait sa labas, ngunit mayroon siyang hindi kaya ayang aura. Lubos naming ikinalulungkot ang nangyari sa iyong ina. Labis din kaming nabigla. Sumang-ayon ang ibang miyembro sa sinabi ni Ramon. Napakabait pa naman ni Elena. Hindi namin akalay na mangyayari yon. Mapanganib talaga ang bundok. Kailangan laging mag-ingat. Paulit-ulit na sinasabi ngang mamiyembro ang mga salitang pakikiramay. Ngunit may isang kakatuwang bagay, lahat sila ay pare-pareho ang sinasabi, mabait siya. Sayang. Mapanganib ang bundok, para bang pinag-usapan na nila. Nakausap din ni Miguel ang vice-presidente na si Benji Reyes at ang opisyal na si Leo Garcia. Ang tatlong ito, Ramon, Benji at Leo, ang sentro ng samahan. Maari niyo po bang ikwento ng detalyado kung ano ang nangyari noong araw na nawala si Mama? Tanong ni Miguel. Saglit na nagkatinginan ang tatlo. Ang sulyap na iyon ay nakakuha ang kanyang pansin.
Wala namang kakaiba sa araw na yon. Sama-sama kaming umakyat, tapos sa kalagitnaan, nagsabi si Elena na mag-CCR lang siya. Pagkatapos nun, hindi na namin siya nakita. Sabi ni Ramon, anong oras po yon? Mga bandang 2:00 ng hapon sa pagkakatanda ko. Kung ganon, bakit 6:00 ng gabi kayo tumawag sa akin? 4 na oras na ang lumipas, muling nakatinginan ang tatlo. Hinahanap din kasi namin siya. Akala namin naligaw lang. Kaya nang naisip naming hindi na talaga namin siya makita, saka kami tumawag sa iyo. Sagot ni Leo. Ngunit hindi ka panipaniwala ang kanyang sagot. 4 na oras na paghahanap bago tumawag? Hindi makatwiran? At bakit ninyo pinatagal ang pag-report sa pulis? Hating gabi na kayo tumawag, di ba? Kasi hindi rin naman sila maghahanap sa gabi. Naisip naming mas maganda kung sa umaga na magsisimula para mas seryoso ang paggalaw, paliwanag ni Benji. Ngunit hindi kumbinsido si Miguel. Kung may taong posibleng na aksidente sa bundok, hindi mo sasadyangin ang golden hour. Nang matapos ang pagpupulong at isa-isang umalis ang mga miyembro, isang babae ang lumapit kay Miguel. Si Lorna Daffit, 49 taong gulang. Miguel, pwede ba tayong mag-usap sandali? Pabulong na sabi ni Lorna, palingalinga sa paligid. Sipo, lumabas silang gusali. Malamig ang hangin ng Oktubre. Naksindi ng sigarilyo si Lorna. Miguel, baka hindi ko dapat sabihin to. Pero, nanginginig ang boses ni Lorna. Ano po yon? Si Elena. Nahihirapan siya sa samahan. Nahihirapan? Yung mga opisyal na lalaki. May ginagawa sila sa mga babaeng miyembro. Natigilan si Lorna. Nanginginig ang sigarilyo sa kanyang kamay. Ano pong ginawa nila? Sabihin niyo po sa akin kung anong ginawa nila kay mama. Napalakas ang boses ni Miguel. Wala akong ebidensya. Basta ganito ang pakiramdam. Si Presidente Ramon, si Vice Presidente Benji, at si Leo. Pinipilit nilang uminom ng alak ang mga babae at may mga hindi nararapat na paghawak. Kapag tumanggi ka, i-ostracize ka nila sa messenger group chat. Ganyan din ba ang dinanas ni Mama? Oo. Nang tumanggi si Elena, nagsimulang maging kakaiba ang tingin sa kanya ng miyembro. Isang taong killjoy at panira ng diskarte. Pero patuloy pa rin siyang umaakyat ng bundok. Mukhang mas nahihirapan kasi siya kapag nasa bahay lang. Parang dinurok ang puso ni Miguel. Hindi lang pala sa bahay, kundi maging sa bundok, ay hindi nakahanap ngang kapayapaan si Elena. Bakit ngayon nyo lang ito sinasabi? Bakit hindi ninyo sinabi sa pulis nun? Napayuko si Lorna. Natakot ako. Nasa parehong sitwasyon din kasi ako. Kung nagsalita ako, baka ganun din ang mangyari sa akin. At wala akong ebidensya. Salita ko lang. Nagsimulang umiyak si Lorna. Alam kong duwag ako. Kung buhay pa si Elena, handa akong magpatoto. Pero, hindi na niya natuloy ang sasabihin. Hindi na rin nakapagsalita si Miguel. Galit ang nararamdaman niya, ngunit naiintindihan din niya ang takot ni Lorna. Ang lipunang ito kung saan mahirap para sa biktima na magsalita ito marahil ang naktulak kay Elena sa bingit. May iba pa po bang biktima? Oo, marami. Pero lahat sila, hindi makapagsalita. Takot na malaman ng asawa nila. Takot na mapaalis sa samahan. Bakit masama kung mapaalis sa samahan? Hindi mo siguro may intindihan, Miguel. Para sa mga taong tulad namin, ang samahan ang tanging paraan namin para makatakas. Kung palagi kaming nasa bahay, parang mamamatay kami sa hirap ng pahinga, kaya tinitiis na lang namin. Ang masalita ni Lorna ay parang martilyong pumukpok sa ulo ni Miguel. Ganun din siguro si Elena. Impyerno ang bahay kaya tiniis niya ang panggigipit sa samahan. Pag-uwi ni Miguel, muli niyang binuklat ang talaarawan ni Elena. Sa pagkakataong ito, mas maingat niyang binasa, Oktubre 8, 2017. Habang umaayat, hinawakan ni Presidente Ramon ang baywang ko. Sabi niya biro lang. Pero hindi nakangiti ang mga mata niya. Disyembre 15, 2017. Sa isang outing, pinilit nila akong uminom ng alak. Nang tumanggi ako, lumamig ang pakikitungong lahat. Pebrero 22, 2016. Pakiramdam ko, pinag-uusapan nila ako sa messenger group. Sunod-sunod ang notifikasyon. Pero pagbukas ko, tahimik na. Mayotina,
2018, sinabihan ako ni Vice Presidente Benji na kaya'y ako, naktawanan ang ibang lalaki, ang mamakababay, nakbulak-bulakan. Hulyo 30, 2018, hindi ko na kaya. Pero mas nakakatakot umuwi, saan ako pupunta? Ginipit si Elena mula sa dalawang lugar. Sa bahay, ang karahasan ng kanyang asawa. Sa bundok, ang harassment ng nga opisyal. Wala siyang matakbuhan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Miguel. Paulit-ulit siyang nag-isip. Ang pagkawala ba ng kanyang ina ay isang simpleng aksidente lamang? O may kinalaman dito ang samahan? At pakalipas ng 3 buwan, matatakpuan ni Miguel ang tiyak na ebidensya. Enero 2019, 3 buwan matapos mawala si Elena, muli niyang nilinis ang kwarto ng kanyang ina. Malapit na ang bagong taon. Ngunit malamig ang kapaligiran sa kanilang bahay. Halos hindi na sila nag-usap ng kanyang ama. Nang araw na iyon, nang ilipat ni Miguel ang kama ni Elena, may nakita siyang isang bagay sa ilalim ng kutson, isang manipis na notebook na puno ng alikabok. Nang buksan niya ito, sulat kamay ni Elena, ngunit hindi ito ang tala-arawan ng pag-akyat. Ito ay isang lihim na tala-arawan. Sa likod ng pabalat, isang pangungusap ang nakakuha ng kanyang pansin. Kung may nagbabasa nito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito. Miguel, patawarin mo ako. Kulang ang tapang ng iyong ina. Nangingini ang kamay ni Miguel habang binubuklat ang unang pahina. Pebrero 14, 2017. Valentine's Day ngayon. Ipinagluto ko ento sokolate si Miguel. Ngunit nagalit ang asawa ko. Wala ba para sa akin? Sinampal niya ako sa harap ni Miguel. Sumigaw si Miguel. Itay, tama na. Sinabi ng asawa ko, kasalanan yang nanay mo. Hindi ko alam kung ano ang mali. Nasa ref naman ang tsokolate para sa kanya. Marso 5, 2016. Unang beses kong umakyat ngang bundok. Dahil hindi ko namatiis ang bigat sa bahay. Nakita ko sa diaryo ang anunsyong samahan. Nagpaalam ako sa asawa ko. Wala ka namang silbi dito sa bahay, kaya mag-ehersisyo ka na lang. Sabi niya. Masarap ang hangin sa bundok. Sa loop enge 3 oras. Napanatag ang puso ko. Marso 12, 2017. Binugbok na naman niya ako kahapon dahil daw maalat ang ulam. Lasing siyang umuwi at itinapon ang mga pagkain sa mesa. Natapunan ngang mainit na sabaw ang braso ko. Napaso ako, pero hindi ako makapunta sa ospital. Kasalanan mo kaya nangyayari yan, sabi niya. Nang umuwi si Miguel galing eskwela, tinanong niya, Ma, anong nangyari sa braso mo? Nagsinungaling ako. Sinabi kong napaso ako habang nagluluto. Hindi dapat malaman ni Miguel. Hulyo 30, 2017. Nag-message sa akin si Leo. Elena, parang matamlay ka. May problema ka ba? Pwede kang magsabi sa akin. Sumagot ako, okay lang ako. Nag-reply siya. Kung ganyan ka kapormal, mahihirapan kang makisama sa samahan. Ito ay isang banta. Saan ako pupunta? Impyerno sa bahay. Impyerno rin sa bundok. Setyembre 20, 2018. Nagdesisyon na ako, makikipaghiwalay ako. Kapag may trabaho na si Miguel, aalis ako sa bahay na to. Bago yon, kailangan kong mangalap ng ebidensya. Ebidensyang karahasan ng asawa ko at ebidensya ng sexual harassment sa samahan. Lihim kong pinag-aralan kung paano gamitin ang voice recorder ng smartphone ko. Inayos ko rin ang litrato ayon sa petsa. Gumawa ako ng sarili kong bank account. Kapag handa na ang lahat, pupunta ako sa pulis. Oktubre 1, 2018. Bumalik ako sa samahan. Humingi akong tawad kay Presidente Ramon. Ako po ang nakamali. Mag-ingat na po ako sa susunod. Siyempre, kasinungalingan iyon. Mula ngayon, mag-iipon akong ebidensya. Itatala ko ang bawat salita at kilos nila. Hindi na ako magtitiis. Oktubre 13, 2018. Ngayon ang huling pag-aayat. Nakakolekta ako nga, 6 na voice recording sa smartphone ko. Lihim ko itong ni record sa loob ng 2 buwan. Sapat na itong ebidensya. Bukas, pupunta ako sa istasyon ng pulis. Isisiwalat ko ang lahat ang karahasan ng asawa ko at ang sexual harassment sa samahan. May pagmamalaki ako ni Miguel. Hindi na isang inang binubagbog, kundi isang inang lumalaban. Patawarin mo si Mama. Anak, iyon ang huling tala.
Isinara ni Miguel ang tala-arawan at umiyak ng matagal. Hindi sumuko si Elena. Lumaban siya hanggang sa huli. Para kay Miguel at para sa kanyang sarili. Kung gayon, bakit hindi siya nakauwi mula sa bundok sa araw na iyon? At nasaan ang mga voice recording na sinasabi niya? Tumawag si Miguel sa pulisya. Hiniling niyang hanapin ang smartphone ni Elena. Kung matatagpuan ito, maaring malaman ang katotohanan. At pagkalipas ng isang taon, isang himala ang nangyari na takpuan ang smartphone. Oktubre 20, 2019. Isang taon at isang linggo matapos mawala si Elena, tumawag ang pulisya. Miguel, natakpuan na namin ang smartphone ng iyong ina. Halos tumigil ang puso ni Miguel. Talaga po? Saan? Isang hacker ang nakakita ngang isang waterproof pouch sa isang sapa. Nasa loop ang smartphone. Dahil sa pouch, hindi ito nabasa at gumagana pa. Agad na nagtungo si Miguel sa istasyon ng pulis. Ipinakita sa kanya ng investigador ang smartphone sa loop ng isang transparent na plastic bag. Walang duda, ito nga ang telepono ni Elena. Ano po ang laman? Kasalukuyan naming tinitingnan. Kailangan ng passcode. Alam mo ba? Inilagay ni Miguel ang kaarawan ni Elena. Bumukas ang lock. Sinimulan ng investigador na suriin ang telepono, photos, messages, at ang folder ng voice recorder. May 6 na voice recording dito, sabi ng investigador. Kumabog ang dibdib ni Miguel. Ito na ang mga file na isinulat ni Elena sa kanyang tala-arawan. Maari ko po bang pakinggan? Sige, pero ihanda mo ang iyong sarili. Maaring nakakagulat ang nilalaman. Pinatugitogin ni investigador ang unang file. Click. Elena. Kamusta ka ngayon? Boses ni Ramon. Okay lang po, boses ni Elena. Matapos ang isang taon, narinig muli ni Miguel ang boses ngang yang ina at napaya siya. Parang matamlay ka. Bakit ba ang formal mo? Ang samahan ay para sa pakikipagkaibigan. Dapat mas friendly ka. Pasensya na po. Wala namang dapat ihinging ang tawad. Gusto lang namin na mas maging komportable ka sa amin. Lalo na ang malalaki. Marami ang may gusto sa iyo. Katapusan ng file, pinatugtog ni investigador ang pangalawang file. Elena, isang tagay naman diyan. Boses ni Benji. Hindi po ako uminom ng alak. Masama po ang pakiramdam ko. Nanginginig ang boses ni Elena. Sus, isang baso lang. Tignan mo, ang presidente na natin ang nagsasalin para sayo. Huwag mo namang tanggihan. Pasensya na po talaga. Ang kadye mo naman. Palagi ka na lang ganyan kaya ka na pag-usapan ng mga miyembro. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sa group chat, madalas kang topic. Bakit daw nandito ka sa samahan? Panira ka raw ng diskarte. Katapusan ng file. Ang ikatlo at ikaapat na file ay may parehong nilalaman panggigipit kay Elena at pagtrato sa kanya bilang isang sexual object. Habang nakikinig, lalong tumitindi ang galit ni Miguel. Ang ikalimang file ang pinakamahalaga, sabi ng investigador. Ni-record ito noong Oktubre 3, 2018, 10 araw bago siya mawala. Click, narinig ko, pupunta raw sa pulis si Elena. Boses ni Ramon, may halong ka ba? Ha? Pulis? Hulat na boses ni Benye. Nakbabalak daw siyang makipahiwalay. At isasabay daw niya tayong i-report. Seryoso? May ebidensya ba siya? Boses ni Leo. Ewan. Pero para makasiguro, sa susunod na akyat, tingnan natin ang phone niya. Baka nagre-record. Oo nga. Sabihin nating, pahiram nga, phone. O kaya, dalhin natin siya sa may sapa para magmukhang natural na. Hoy! Grabe ka naman, biro lang. Basta, tingnan natin ang phone. Kung may recording, burahin natin. Paano kung pumunta talaga siya sa pulis? Walang mangyayari kung walang ebidensya. Ano bang ginawa natin? Gusto lang naman nating makipagkaibigan. Tawang ngam nga lalaki. Katapusan ng file, napakuyom ngang kamao si Miguel. Sila ang may gawa sa ina niya. Ang huling file ay sa araw ang pagkawala niya. Oktubre 13. Nagsimula ang recording ng 1:07 p.m. at naputol ng 2:12 p.m. Pinatugtog ng investigador ang ika-6 na file. Ihip ng hangin, mga yabag sa tuyong dahon. Hoy, mag-isa si Elena.
Boses ni Ramon, sandali. Tiyakin muna natin ang phone. Lumipas ang ilang sandali. Elena, saan ka pupunta? Galing lang po sa banyo. Boses ni Elena, sandali. Pahiram naman ngang phone mo. Nalobat kasi ako. Medyo. Sige na, isang tawak lang. Tuno nga agawan. Taka, bitawan ninyo ako, phone ko to. Hoy, naka-record too. Tingnan mo ang folder. Ang daming voice recording. Ni-record niya tayo. Elena, anong gibig sabihin nito? Ibalik niyo sa akin ang phone ko. Nanginginig ang boses ni Elena. Plano mo palang pumunta sa pulis, ha? Ibalik ninyo yan. Isusumita ko yan sa pulis. Pulis? Alam ba nga asawa mo na palagi kang nakikipagkita sa mga lalaki dito sa samahan? Nagbabalak ka raw makipaghiwalay, pero baka makasama sa'yo kapag nalaman niya to. Pananakot yan. Hindi. Payo lang. Mag-usap tayo ng maayos. Biglang isang sigaw. Logos-losh tubig. Ingay. Oy si Elena. Ang recording ay biglang naputol. Iyon na ang huli. Napaupo si Miguel sa silya. Ang kanyang ina. Nahulog sa sapa. At hindi siya tinulungan ng tatlong iyon. Ebidensya na po ba ito? Nanginginig ang boses ni Miguel. Sapat na ebidensya. Magsisimula. Tayo NG. Panibagong investigasyon. Matigas na sabi NG investigador. Hindi ito simpleng aksidente. Sinimulan ang muling investigasyon. Ang tatlong opisyal ng samahan Ramon Cruz, Benji Reyes, at Leo Garcia ay ipinatawag sa istasyon ng pulis. Naghihintay si Miguel sa labas ng interrogation room. Sa likod ng one-way mirror, nakikita niya ang tatlo na nakaupo. May kahambugan pa rin sa kanilang mga mukha. Nang iparinig ng investigador ang mga recording, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Lalo na sa huling file, sa bahagi kung saan sumigaw si Elena. Napayuko si Benji. Narinig ninyo ang recording. Pakipaliwanag. Sabi ng investigador, nagsimulang magdahilan si Ramon. Nakamali kami. Sinubukan naming hiramin ang phone ni Elena. Nakaagawan kami. At sa proseso, nadulas siya. Nadulas. May narinig kaming sigaw sa recording. At pilit ninyong kinukuha ang phone niya. Dahil nalaman ninyong may recording. Diba? At pagkatapos mahulog ni Elena sa sapa, bakit hindi kayo agad tumawag ng tulong? Hinahanap po namin ang phone, sabi ni Leo. Ang phone. Para burahin ang mga recording. Gaano katagal ninyo hinanap? Mag-6 na oras po. Tumahimik ang kwarto. 6 na oras? May taong nahulog sa sapa at posibleng nasaktan. Pero 6 na oras kayong nahanap ng phone? Akala po namin, hindi malala ang tama niya. Na kaya niyang umakyat mag-isa. 5 metro ang lalim ng sapa. Kapag nahulog doon ang isang 50 anyos na babae, posibleng maktamo siyang malubhang pinsala. At hinayaan ninyo siyang 6 na oras, hinampas ngang investigador ang mesa. Ito ay malinaw na pagpapabaya at pagtatangkang itago ang ebidensya. Nagsimulang umiyak si Benji. Nakamali po kami. Patawad po. Natakot din po kami. Natakot kayo na kapag tumawag kayo sa pulis. Matutuklasan ang recording at mabubunyag ang inyong sexual harassment. Yun ang ikinatakot ninyo. Diba? Inilabas ng investigador ang resulta ng autopsy. Ang ikinamatay ni Elena Santos ay hipotermia. Nang mahulog siya, wala siyang malubhang pinsala maliban sa bali sa bukong-bukong at mga pasa. Ibig sabihin, kung agad siyang nasaklolohan, buhay pa sana siya, namutla ang tatlo. Ngunit pinabayaan siyang 6 na oras. Sa loob ng panahong iyon, biglang bumaba ang temperatura. Gabi ng Oktubre sa bundok, bumababa ang temperatura. Nakti si Elena sa lami asakit sa loop na 6 na oras, may isa. Kung tumawak lang kayo sa loob ng 1 oras o kahit 2 oras, buhay pa sana si Elena ngayon. Napatakip ng muka si Ramon. Mamamatay tao po ba kami? Sa legal na aspeto, kakasuhan kayo in a reckless imprudence resulting in homicide at obstruction of justice. Pero sa moral na aspeto, hindi na tinuloy NG investigador ang sasabihin. Pinanot ni Miguel ang lahat mula sa labas umiyak. Nahintay ang kanyang ina ng 6 na oras. Lumabas ang investigador. Miguel, may isa pa kaming dapat sabihin sa iyo. Ipinakita niya ang isa pang plastic bag. Nasa loob nito ang isang pirasong papel. Ang huling sulat ni Elena. Nanginginig na binasa ni Miguel ang sulat. Miguel,
Nandito si Mama. Sobrang lamig at sakit. Pero okay lang. Lumaban si Mama hanggang sa huli. Nasa cellphone lahat ng ebidensya. Ibigay mo sa pulis. At patawarin mo si Mama dahil hindi ako naging mas malakas. Mahal kita. Halos hindi na mabasa ang maletra. Isinulat habang nanginginig sa lamig. Tinatayang isinulat ito bandang 4:00 ng hapon. Naintindihan na siguro ni Elena na wala ng tulong na darating. Inilagay niya ang smartphone at ang sulat sa waterproof pouch at ipinaanod sa tubig sa pag-asang may makakahanap nito balang araw. Hindi sumuko si Elena hanggang sa huling sandali. Para protektahan ang ebidensya at isiwalat ang katotohanan. Napaluhot si Miguel at humagulgol. Disyembre 2019, naksampang ang kaso si Miguel sa piskalya laban sa 3 opisyal ng samahan para sa reckless imprudence, resulting in homicide, obstruction of justice, at paglabag sa Anti-Sexual Harassment Act. Kasabay nito, kinasuhan din niya ang kanyang ama para sa paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kamag-anak. Miguel, pati ba naman ama mo? Ikaw lang ang mahihirapan. Paano ka mabubuhay mag-isa? Sabi ng kanyang tiyahin. Hindi, yan gugustuhin ng nay mo. Pamilya pa rin kayo. Sabi naman ng kanyang tiyuhin. Ngunit buo na ang kanyang desisyon. Ito ang gusto ni Mama. 15 taon siyang naktis. Dapat lang na ako naman ang pumanik sa kanya. Pag-uwi niya, naghihintay ang kanyang ama. Seryoso ka ba talaga diyan? May galit sa boses nito. Opo, krimen ang ginawa ninyo. Ako ang bumuhay sa inyo. Binilhan ko kayong bahay. Pinag-aral kita sa kolehiyo. Kaya pwede mo na siyang saktan. Hindi ninyo pag-aari si Mama. Walang hiya kang bata ka. Itinaas ng kanyang ama ang kamao. Hindi umiwas si Miguel. Sige, suntukin niyo ako. Para mas may basehan ang kaso ko laban sa inyo, huminto ang kamaong kanyang ama sa era. At dahan-dahang ibinaba. Umalis ka. Umalis ka na sa bahay na to ngayon din. Alis po ako. Wala na rin namang halaga sa akin ang bahay na ito kung wala na si Mama. Nagimpake si Miguel. Sa edad na 23, walang kasiguraduhan ang kanyang kinabukasan, ngunit wala siyang pinagsisisihan. Marso 2020, nagsimula ang paglilitis. Nagpatuloy sa pagdadahilan ang 3 opisyal. Wala po kaming intensyon na mangharas. Gusto lang naming makipagkaibigan, sabi ni Ramon. Isang hindi pagkakaunawaan lang po, sabi ni Benji. Nalulungkot din po kami sa pagkamatay ni Elena. Hindi po namin sinasadya, sabi ni Leo. Nanginginig sa galit si Miguel habang pinapanot sila. Hanggang sa huli, tinatakasan nila ang responsibilidad. Biglang, isang babay mula sa audience ang tumayo. Si Lorna. Your Honor, nais ko pong magbigay ng testimonya. Tumayo si Lorna sa witness stand. Nanginginig ang mga kamay. Miyembro po ako ng samahan ng mga mamumundok ng Sierra Madre. Nakaranas din po ako ng sexual harassment. Nagulat ang buong korte. Patuloy po akong nakaranas ng harassment mula kay Presidente Ramon. Hinahawakan ang baywang ko, inaakbayan, at binibitawan ng mga malalaswang biro. Nang tumanggi ako, in-ostrachize nila ako sa group chat. Nanginginig ang boses ni Lorna ngunit hindi siya tumigil. Matapang na tao si Elena. Sinubukan niyang gawin ang hindi namin nagawa. Tumanggi siya, nangalap ng ebidensya, at lumaban bilang isang ina, isang babae, at isang tao. Sinubukan niyang ipaglaban ang kanyang dignidad. Nagsimulang umiyak si Lorna, pero naging duwag ako. Nagbulag-bulagan ako. Alam kong mag-isa siyang lumalaban, pero dahil sa takot, hindi ko siya natulungan. Kaya si Elena. Hindi na niya natuloy ang sasabihin. Biglang, isa pang babay ang tumayo. At isa pa. 5 babaeng miyembro ang tumayo at nagpatoto. Biktima rin po ako. Tiniis ko rin ang harassment. Hindi lang si Elena. Tumahimik ang korte. Ang huwes, piskal, at ang mga manonood ay natihilam. Hindi na maitas nina Ramon, Benji, at Leo ang kanilang mga ulo. Sabay na isinagawa ang paglilitis sa ama ni Miguel. Hanggang sa huli, itinanggi niya ang paratang. Ngunit malinaw ang ebidensya. Ang 32 litrato na kinuha ni Elena, mga medical record, at ang kanyang talaarawan. Hunyo 2020, ibinaba ang hatol. Sina Ramon, Benji, at Leo ay sinentensyahan ng 2 taon sa bilangguan na may 3 taong probasyon. Bagamat hindi sila nakulong,
Nasira ang kanilang reputasyon at iniwasan ng lipunan. Ang kanyang ama ay hinatulan ng 1 taong pagkakakulong. Nang matapos basahin ang hatol, sinabi ng huwes, ipinaglaban ni ng Elena Santos ang kanyang dignidad hanggang sa huli. Ang kanyang katapangan ay hindi nasayang dahil sa paglilitis na ito. Lumabas ang katotohanan at nagbigay ito ng lakas ng loob sa ibang mga biktima. Tumingin ang huwes kay Miguel. Ang kanyang anak, si Miguel Santos, ay nagpakita rin na pambihirang katapangan. Hindi madaling desisyon ang kasuhan ang sariling ama. Ngunit para sa katotohanan at para sa kanyang ina, pinili niya ang landas na ito. Ang korteng ito ay sumasaludo sa katapangan ni Miguel. Umiyak si Miguel. Ngunit hindi ito luhangang kalungkutan. Ito ay luhangang isang anak na may pagmamalaki ng kanyang ina. Paglabas niyang korte, lumapit si Lorna. Miguel, salamat. Dahil sa'yo, nagkaroon kaming lakas ng loob na magsalita. Hindi po. Dahil po kay mama. Siya ang nagsimula na laban na ito. Nagtipon din ang ibang mga babaeng miyembro at yumuko. Napakabuting ang anak ni Elena. Siguradong ipinagmamalaki ka niya. Nakayakapan sila isang yakap ng pasasalamat, aliw, at pagkakaisa. Taglagas ang 2020, huminto si Miguel sa kanyang kurso. Nagpasya siyang lumipat sa kursong social work. Bakit ka lilipat? Tanong ng kanyang propesor. Nakahanap na po akong gusto kong gawin. Gusto kong tulungan ang mataong tulad ng nanay ko. Nagsimulang magboluntaryo si Miguel sa isang shelter para sa mga biktima ng domestic violence. Dun, marami siyang nakilalang mga babae na may kaparehong pinagdaanan ni Elena. Habang nakikinig sa kanilang mga kwento, napagtanto ni Miguel na hindi nag-iisa si Elena. Napakaraming tao sa mundo ang nakdurusa tulad niya. Kumuha si Miguel. Miguel Enuji. Lisensya. Bilang isang social worker at nagtrabaho. Isang DBU. Sodan Siyensenta. DBU Counseling and Support Center. Hindi malaki ang sahod. Gunit makabuluhan ang trabaho. Sa ikatlong anibersaryo ng pagkamatay ni Elena, binisita ni Miguel ang kanyang puntot. Ma, nandito na ako. Sa lapida, nakaukit ang pangalan at mga petsa ni Elena, Elena Santos, 1960, 6 até 2018. Isang matapang na babaeng ipinaglaban ang kanyang dignidad hanggang sa huli. Mismong si Miguel ang nag-isip ng mga salitang iyon. Ma, naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo mahal na mahal ang bundok. Hindi lang pala ito takbuhan para sa iyo, kundi isang lugar kung saan ka kumukuhang lakas para lumaban. Hindi ka sumuko, ma, hanggang sa huli. Ikinuwento ni Miguel ang kanyang buhay. Nakbibigay din akong makatawag ngayon, ma. Sa maka-universidad, maka-organisasyon, ang katotohanan ng DIFI. Kwento ng anak ni Elena Santos. Maraming tao ang nakikinig sa kwento mo. Inilabas ni Miguel ang talaarawan ni Elena mula sa kanyang bag. Palagi kong dala ang talaarawan mo. Ipinapakita ko sa kanila kung gaano kakatapang. Lahat sila, naiyak, at sinasabi nila, salamat kay nga. Elena Santos, nagkaroon kaming lakas ng loob. Binuksan ni Miguel ang huling pahina at binasa ito ng malakas. Miguel, patawarin mo si mama, anak, at lumikha kang isang mundong ligtas para sa mga babae. Ang mga bagay na hindi ko nagawa. Gawin mo, ma. Ginagawa ko na po. Ang mabagay na hindi mo nagawa, ako ang nagpapatuloy. Pangako. Sa kasalukuyan, 2025, si Miguel ay 30 taong gulang na. Nagtatrabaho siya bilang isang counselor para sa mga biktimang DIFI. Ang kaso ni Elena ay nagiwan ng malaking epekto sa lipunan. Maraming samahan ng mga mamumundok ang nagpatupad ng mga patakaran laban sa harassment. Ang mga voice recording na iniwan ni Elena ay ginagamit pa rin bilang ebidensya sa korte na nabibigay inspirasyon sa ibang mga biktima na magsalita. Tuwing Oktubre 13, umaakyat si Miguel sa Bundok Malaya sa parehong landas na tinahak ng kanyang ina. Mula sa tuktok, nagsasalita siya, ma, maayos naman ako, ipinakmamalaki kita. Ang kwento ni Elena Santos ay hindi lang isang trahedya. Ito ay isang paalala na marami pa ring kababayan ang nakakaranas ng karahasan. Ngunit ang katapangang iniwan ni Elena ay nagpapatuloy. Ang ebidensyang ipinaglaban niya hanggang kamatayan ay nagbibigay lakas sa iba. Pwede kang lumaban. Hindi ka nag-isa. Iyon ang mensahe ni Elena Santos. At ang mensaheng iyon,
Sa mga sandaling ito, ay patuloy na umaabot sa iba. Oktubre 2025, muli siyang nasa Bundok Malaya, sa ikapitong anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Napakaganda ng tanawin mula sa tuktok. Unti-unti nang nagbabago ang mundo. Malayo pa, pero nagpapatuloy ang pagbabagong sinimulan mo. Pababa ang bundok. Nakasalubong niya ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na mag-isang umaakyat. Magandang araw po. Bati ni Miguel. Ngumiti ang babae. Magandang araw din. Ang gandang panahon, no? Opo, talaga. Pagkatapos ng maikling pag-usap, nagtanong ang babae. Hindi po ba kayo ang anak ni Hning, Elena Santos? Napanood ko po kayo sa TV. Opo. Ako nga po. Napakagaling ng inyong ina. Sa totoo lang, halos pareho kaming ang pinagdaanan. Pero nang marinig ko ang kwento niya, nakalakas ako ang loop na makipaghiwalay. Ngayon, maisa na akong umaakyat ng bundok at masaya ako. May luha sa kanyang nga mata. Pakisabi po sa inyong ina, salamat. Dahil sa kanya, nagbago ang buhay ko. Yumuko ng malalim si Miguel. Maraming salamat din po. Sigurado pong masaya si mama na marinig yan. Pagkatapos nilang maghiwalay, tumingala si Miguel sa langit. Ma, narinig mo ba yon? Isa siya sa mga taong nailigtas mo. Ang katapangan mo ang nagligtas sa kanya. Mula sa pagitan ng mga ulap, suminag ang liwanag ng araw. Para bang nakangiti si Elena, naglakat si Miguel. Sa landas na nilakaran ni Elena sa bundok na minahal niya, at nangako siya. Ang kwento ni Elena, ang katapangan ni Elena, ay habang buhay niyang ibabahagi upang wala ng babaeng mag-isang lalaban. At wala ng inang maghanap pang matataguan. Iyon ang pinakamagandang regalo na may bibigay ni Miguel kay Elena. Mahal kita, ma. At ipinakmamalaki kita.